tagal ko nang ipinagkalat na mambabarang yung babaeng yan. Kaya nga iniwan niya ng asawa niya eh. Nagsawa yata at narindi sa maingay niyang bunganga. Ang gulo-gulo nyo na naman! Hindi ba? Kanina ko pa kayo pinatitigil? Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Welcome to Kwentong Takip Silim, ang isa sa inyong mga paboritong channel na siyang maghahatid sa inyo ng iba't ibang mga kwentong kababalaghang hango sa mga tunay na karanasan ng iba't ibang mga taong nagpapadala sa atin ng kanya-kanyang natatanging mga karanasan na tiyak na magpapatayo sa ating mga balahibo. Katulad na lang ng kwentong ipinadala sa atin ng ating letter sender for today na itago na lang daw natin sa pangalang Ivy at ang kanyang hindi malilimutang karanasan tungkol sa kanyang naging kapitbahay noong bumukod siya sa poder ng kanyang mga magulang. Halina't samahan niyo ako at simulan na natin ang kanyang kwento. Welcome to my new home, Sis Jella. Ano? What do you think? Maganda ba? Ay, bongga! Maganda nga tong apartment na nakuha mo, Bes Ivy. Maaliwalas, malaki, tapos tahimik pa ang lugar. Malayo nga lang talaga sa Kabihasnan. Sure ka ba na 3,500 lang ang upa mo rito? Grabe ka naman sa malayo sa Kabihasnan. Malayo lang ako sa'yo, pero very accessible kaya tong lugar na to, no? Malapit lang to dun sa pinagpa-part-timean kong resto bar. Sure ka ba na 3,500 lang ang upa mo rito? Mura lang daw kasi talaga yung offer ng matandang may-ari. Kasi mayaman naman yun. Ang gusto lang daw talaga may tumawag dito sa bahay para hindi pa mahaya ng, alam mo na, mga kung ano-anong masasamang elemento raw. Mapamahiin kasi yung matanda Kung sa bagay, ayaw niya sigurong matulad tong property niya dyan sa abandonadong bahay sa kabila. Mukha na kasing haunted house Buti nga umaga mo ako pinadalaw dito. Kasi kung hindi, baka nasa gate pa lang ako, nagtatatakbo na ako palayo. Haunted house? Yung malaking bahay ba sa tabi ang sinasabi mo? Uy, Ivy, ano ba? Huwag mo na ngang ituro. Baka mamaya kung ano pang maituro mo dyan Oy mo, anong haunted house? Ang ganda-ganda kaya ng bahay na yan. Palibasa, wala kang alam sa arts Hindi mo ba nakikita? Makaluma lang yung style ng bahay, pero very elegant pa rin tingnan. Diyan kaya mahilig ang mayayaman. At saka, hindi naman abandonado yan, no? May nakatira kaya dyan. Ay naku, ayan na naman kayo! Ang gulo-gulo nyo na naman! Hindi ba? Kanina ko pa kayo pinatitigil? Wala talaga kayong kadala-dala! Sinabi ko na nga sa inyo na napapagod na ako! Ay, pesting buhay naman to, oo! Layas! Magsilayas na kayo rito sa pamamahay ko! Pinahihirapan nyo lang ako ng pinahihirapan! Sumunod na lang kayo doon sa ama nyo! Oh, see? Nagbubunga nga na naman si Aling Belinda sa mga anak niya. Umagang-umaga. Halos siya na nga ang maging alarm clock ko Simula nung lumipat ako dito. Basta. Ayoko pa rin pumunta dito kapag gabi. Hindi ko talaga gusto ang vibes ng bahay dyan sa kabila Halika na nga, libre mo na lang ako ng kape. Hindi pa ako nagbe-breakfast
Dear Kwentong Takip Silim, ako nga pala si Ivy. Not my real name. 29 years old na po ako ngayon at nagtatrabaho bilang bank teller dito sa bandang QC. I'm a new subscriber po. Kahit na honestly ay hindi naman talaga ako fan ng ganitong mga channel dito sa YouTube. Pero simula nang ma-discover ko kayo sa Spotify, surprisingly po nahook na rin ako sa pakikinig sa mga kwentong pinapadala sa inyo ng inyong mga listeners. Itong kwentong ito po ay nangyari siguro mga almost 10 years na rin po ang nakakalipas. Ito po kasi yung time na nag-decide akong bumukod mula sa parents ko. Dahil nagkaroon kami ng problema ni mama. Tumira po ako noon sa isang apartment na malayong malayo sa bahay nila. But I never expected things to turn out really, really strange. Nang doon po sa lugar na yon, ay naka-witness ako ng isang nakakatakot at nakakapangilabot na pangyayari na never ko pong naisip na nag-e-exist pala talaga sa totoong buhay. Oh, si Aling Belinda yun ah. Wala. Ngayon ko lang yata siya nakitang lumabas ng bahay. Batiin ko kaya? Para naman may kaklose ako dito. Good morning po, Aling Belinda. Ako nga po pala si Ivy, yung bago niyo pong kapitbahay. O bakit? May kailangan ka? Po? Tinatanong ko kung may kailangan ka. Bakit mo ako kinakausap? Wala naman po. Nangungumusta lang po. Loh, kinalikuran ako. Ang sungit naman nun. Ako na nga itong nagpapaka-friendly eh. Ay, kayo po pala yan, Mang Dolpo. Akala ko kung sino na. Ano ka ba naman kasing bata ka? Sa dami ba naman ang maiisipan mong batiin sa umaga yan pang si Belinda ang pinili mo? Hindi mo ba alam na pinaglihiyan sa sama ng loob? Kaya nga walang kumakausap na kahit sinong kapitbahay dyan eh. Masama kasi ang ugali niyan. Kaya po pala parang nagtaka siya nang bigla ko siyang pinansin. Pero sa totoo lang, Mang Dolpo, halata nga po. Palagi ko po kasing naririnig na binubungangaan niya yung mga anak niya dyan sa kanila. Tuwing umaga ho. Mga anak niya? Opo. Bakit po? Wala naman. Wala pa kasi sa amin dito ang nakakita sa mga anak ni Belinda simula nung naglipat sila dyan dati. Si Belinda lang palagi ang nakikita naming lumalabas. Po? Pero naririnig ko naman po siya na palaging may binubungangaan sa loob ng bahay eh. Sabagay, hindi naman kasi natin alam kung ano talagang nangyayari dyan sa loob ng bahay nila. At isa pa, nakikita ko naman na kapag namamalengke yung si Belinda, pang-isang pamilya talaga ang dami. Siguro hindi lang talaga palalabas yung mga anak niya. O siya, mag-iingat ka na lang iha ha. Huwag mo na lang pagkakausapin niyang si Belinda. Baka mamaya mapahamak ka pa. Simula po nang magkausap kami ng landlord kong si Mang Dolpo, Miss Anne, parang nahiwagaan na rin talaga ako sa pagkatao ng kapitbahay kong si Aling Belinda. Simula noon, palagi ko na rin pong napapansin yung mga simpleng kilos niya. Kagaya na lang nung isang beses na natawanan ko siyang nagsisiga sa likod bahay niya. Habang nakangiti at parang may mga sinasabing hindi ko naman maintindihan. Magkadikit na magkadikit kasi talaga halos ang mga bahay namin. Pader lang ang pagitan, kaya hindi ko maiwasang mapansin pa rin siya kahit na iniiwasan ko naman talaga siyang isipin. Kung minsan naman po, nakikita ko siya na naghuhukay at may kung anong mga bagay na itinatanim sa lupa
habang patuloy po siyang nagbubunganga sa mga anak niya sa loob ng bahay na sinasabi niyang magugulo raw at maiingay. Although noong una, hirap po akong maniwala sa chismis tungkol sa pagiging may saya daw ng kapitbahay ko dahil naririnig ko naman minsan na umiiyak at may mga taong kumikilo sa loob ng bahay ni Aling Belinda. Parang mga batang makukulit na nagtatakbuhan at kung minsan po ay nag-aaway-away pa sa loob ng bahay nila. Sa totoo lang po, hindi lang din naman ako ang nakakapansin noon, kundi pati ang mga kapitbahay namin na hindi rin yata kasundo ng kapitbahay kong bungangera. Oy, Mars. Tingnan mo si Belinda, oh. Nagsasalita na namang mag-isa dun sa harapan ng bahay niya. Akala mo talaga may kausap. May sayad kasi yan, kaya nga iniwan ang asawa, di ba? Alam mo, ganyan kasi talaga kapag masama ang ugali. Nakakarma. Naalala ko tuloy nung bagong lipat pa yung babaeng yan dito. Abay, nagreklamo ba naman ako sa pagiging bungangera niya sa mga anak niya? Lalo na tuwing umaga at hating gabi. Imbis na mahiya at humingi ng paumanhin pati ako binungangaan din. Hinagisan pa ako ng maraming mga bulate, uod, pati ipis at daga na nakalagay sa garapon. Kung hindi lang talaga masamang mahambintang, matagal ko nang ipinagkalat na mambabarang yung babaeng yan. Naku, nabanggit mo rin lang naman yung tungkol sa mga anak niya. Oo nga pala. Nakita niyo na ba ulit lumabas sa mga batang yon? Isa pa nga yan, Mars. Alam mo, nag-aalala na nga ako sa mga batang yon. Abay, ang huling kita ko yata sa mga yun nung lumayas pang asawa ni Belinda. Simula noon, hindi ko na ulit nakita ang mga batang yun na lumabas sa bahay nila. Iniisip ko nga, total, may hinala na rin naman akong nasiraan na ng bait yang si Belinda. Baka naman, may ginawa na siyang masama sa mga yun. Hindi kaya? Ay, naku Diyos ko, wag naman sana. Sa totoo lang po, Miss Anne, marami na akong mga naririnig na chismisan mula sa mga kapitbahay namin tungkol kay Aling Belinda. Mga bulong-bulungan na nung una po, hindi ko naman pinapansin at pinapaniwalaan. Nagulat din kasi talaga po ako noon na kahit pala sa mga magagandang subdivision na halos puro mga may kaya sa buhay ang nakatira, hindi pa rin mawawala ang mga chismosa. Kaya lang po habang tumatagal, parang hindi ko na rin maiwasang magduda. Lalo na nung eventually po, ay hindi na lang talaga mga simpleng sermon at pagbubunganga ang naririnig ko sa kabilang bahay tuwing sasapit ang hating gabi. Nakakasar naman to si Aling Belinda. Hating gabi na, ang ingay-ingay pa. Peste naman, tumigil na kayo! Ang gulo-gulo nyo! Gabi-gabi na lang kayong ganyan! Nakikiusap ako sa inyo. Kahit isang araw lang, patahimikin nyo naman ako. Tama na! Pagod na ako! Nahihirapan na ako! Ayoko na! Ano ba nangyayari sa kapitbahay kong to? Mapupuyat ako nito May pasok pa ako sa trabaho bukas. Sinabi ko na, umalis na kayo rito! Sumama na kayo sa ama niyo! Sumama na kayo sa kanya sa impyerno! Ay, Diyos ko. Ano ba namang klase mga tao to? Makatulog na nga. Baka mamaya kung ano pang marinig ko Tao po, Aling Belinda. Mga taga-barangay po kami. Pwede po ba kayo makausap? Tao po.
Ano ba? Natutulog pa yung tao eh. Tao po? Ano ba kasing oras na? Bakit parang ang ingay yata kina Aling Belinda? Tao po! Ano kaya meron dun? Teka, silipin ko nga. Ano ba mga problema nyo, Tay? Aga-aga binubulabog nyo ako rito sa bahay ko. Anong ginagawa nyo rito? Pasensya na ho kayo, Aling Belinda. Kasi meron hong isang concern na kapitbahay niyong dumulog sa barangay namin. Nagpatawag po ng welfare check para daw po sa mga anak niyo. Meron daw kasi silang naririnig na malalakas na ingay. Yung mga kapitbahay niyo ho kagabi. Yun pong dahilan kaya kami nandito. Kung pwede ho sana, hihingi kami ng permiso sa inyo na makapasok sa loob ng bahay niyo para ma-check namin ang mga anak niyo kung maayos lang ba ang kalagayan nila. May nakapagsabi ho kasi sa amin na matagal na nilang hindi nakikitang lumalabas ng bahay yung mga bata. At sino na naman bang pakialamera ang nag-report ng tungkol dyan sa inyo? Yang walang modong si Pilar, ano? Ako talaga, matagal na akong nagtitimpi sa pakialamerang yan eh. Para sabihin ko sa inyo, ang tagal nang wala dito ang mga anak ko. Ayun, at isinama ng ama nilang manloloko. Pero kung gusto nyo pa rin pumasok sa bahay ko, ay di sige. Ay, halina kayo. Subukan nyong pumasok. Para malaman nyo na ako lang naman ang mag-isang nakatira rito. Ano raw? Mag-isa lang siya sa bahay niya? Sino yung mga naririnig kong kinakausap niya? Ano ba naman yan? Bigla tuloy akong kinilabutan. Ano, masaya na kayo? Sinabi ko naman kasi sa inyo, ako lang ang mag-isang nakatira dito. Ang kukulit kasi ng mga lelang nyo. Oo nga ho. Pasensya na ho kayo, Aling Belinda. Aalis na ho kami. Tara na, mga kasama. Bilisan nyo. O Ate Ana, bakit parang bigla ka yatang nataranta? Anong meron? Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Aling Belinda. May sa demonyo yata yung babae niyan. Hindi mo ba nakita yung mga simbolong nakatatak doon sa pader sa loob ng bahay niya? Mga baliktad na krus. Simbolo ng demonyo. Bilisan mo na, umalis na tayo. Ayoko na sa bahay na to. Huwag na kayong babalik, mga istorbo. Ay, mga panira ng araw. Lalong-lalo na tong Pilar na to. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi mo dapat ako kinakalaban eh. Humanda ka sa akin ngayon. Miss Anne, hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ni Aling Belinda nung narinig kong sinabi niyang yon pagkatapos pong umalis ng mga social worker sa bahay niya. Basta ang alam ko, sobra po akong nakaramdam ng kaba noon. Lalo na nung nakita kong nilingon niya ako mula sa pagkakasilip ko sa bintana. Nagtama po ang mga mata namin ni Aling Belinda noon, and I swear, pinagpawisan talaga ako ng malamig doon pa lang. Buong araw nga po akong kabado noon. Hindi ko naman alam kung saan ako magsasabi dahil wala naman akong kaklose sa lugar na yon at malayo rin ang mga kaibigan ko sa akin. Hanggang sa sumapit na po ulit ang gabi ng araw pa rin yun. Avertiam ad infernum, pasiam pati, sapian iramiam, kumutatiyo animae miae, avertiam ad infernum, pasiam pati, sapian iramiam, kumutatiyo animae miae. Tutal, hindi ko na rin naman mababawi ang buhay ko mula sa mga demonyong pinag-alayan ko nito. Isasama na lang kita. Hanc meam oblationem suscipe, pro anima eius. Offerteam ad infernum, sine me offere eius animam, faciam pati!
Tingnan natin kung hanggang saan ka dadali ng pagiging pakialamera mo, Pilar. Ang mga buto ko! Ang sakit! Aray! Mga buwisit kayong lahat! Mga hayop kayo! Kayo ang may kasalanan kung bakit ako nagkakaganito! Hindi! Hindi pa ako pwedeng mamatay! Huwag niyo muna akong kunin! Hindi pa ako nakakaganti sa kanilang lahat! Hindi ko pa naigaganti ang mga anak ko! Kailangan ko pang pahirapan ang asawa ko at ang kabit niya na hinayaang masunog ang mga anak ko sa bahay na yun habang natutulog sila! Hindi pa ako tapos! Hindi pa! Yun na po yata ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na gabi sa buong buhay ko, Miss Anne. Nagising na lang kasi ako noon na yun ang mga naririnig ko galing sa kabilang bahay. Yung mga nakakatakot na daing, mga iyak, at galit na pagsigaw ni Aling Belinda na hinding-hindi ko na po yata maaalis pa sa utak ko. Lalong-lalo na yung pagsasalita niya ng hindi ko maintindihang mga kataga na para siyang sumusumpa sa mga sinasamba niyang demonyo. Sakit, kumatatiyo ni May. Kumatatiyo ni May. Aferte yung maadin ko. Please! Please, Jella, sagutin mo ng tawag ko, please. Hello, Bes? Napatawag ka? Anong oras na? Oh, wait, Ivy. Umiiyak ka ba? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Jella, pwede ka bang pumunta dito sa apartment, please? Kailangan ko lang ng kasama. Please. Oh, bakit? May nangyari ba? Teka, ano ba yung ingay na yun? Sinong umiiyak? Ouch! Ang sakit sa tenga! Bakit ka ba sumisigaw? Ano? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Bakit may boses ng lalaki akong naririnig? May kasama ka ba dyan sa apartment? Ano? Huwag na akong pumunta? Ano ba talaga, Bes? Pinagtitripan mo ba ako, ha? Wala akong sinasabi. Oh my gosh. Jella, please pumunta ka na. Natatakot na ako dito. Please, Jella, kinakabahan na talaga ako. Feeling ko, sinasaniban na yung kapitbahay ko. Eh, ano ba kasi nangyayari? Ay, di bale na. Mamaya ka na magkwento. Papunta na ako. Ano ba yan? Nakakakaba ka naman. Dasal ako ng dasal ng gabing yon, Miss Anne, habang naghihintay ako sa kaibigan kong si Jella at habang patuloy ko pa rin pong naririnig yung mga daing at kung ano-anong ingay sa kabilang bahay. Hindi bumababa ang pagkakatayo ng mga balahibo ko noon. Takot na takot ako. Iba ang nararamdaman ko noon sa loob ng kwarto ko habang naririnig ko yung mga daing ni Aling Belinda. Siguro po, dahil mag-isa ako, nadadamay ako sa mga kababalaghang ginagawa niya. Baka si Jella na yun. Oh my gosh, Bes! Salamat dumating ka na. Aling Belinda? Wala. Gusto lang kitang balaan na huwag kang makikialam. Ano man ang marinig mo, sarilinin mo na lang. Huwag mo ako susubukan kung ayaw mong matulad ka sa ibang tao dyan sa paligid. Po,
Hindi ko po kayo maintindihan, Aling Belinda. Huwag kang magmaang-maangan dyan, babae. Alam kong alam mo kung anong tinutukoy ko. Pinabalaan lang kita na manahimik ka. Hindi ako basta-bastang nananakit ng kapwa. Basta't wag na wag mo lang din akong kakalabanin. Ha? Aling Belinda, ang sakit po. Bitiwan niyo po ang braso ko. Maawa ka sa nanay mo, iha. Kung hindi mo ititikom ang bibig mo, di siguraduhin ko na isasama ko siya sa pupuntahan namin ni Pilar. Ayaw mo naman sigurong mawala siya sa iyo hanggat hindi pa kayo nagkakaayos, hindi ba? Oh my gosh. Aling Belinda, wag po. Wag niyo pong idamay ang nanay ko. Hindi siya madadamay. At ganun din ang kaibigan mo. Kung ititikom mo ang bibig mo. Huwag mo kong subukan. Hindi ako masayang kaaway. Nagkakaintindihan ba tayong dalawa? Sumagot ka! Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Aling Belinda. Pagkatapos po akong pagbantaan ni Aling Belinda, Miss Anne, bumalik din po siya agad nun sa bahay niya at naiwan akong iyak ng iyak dun sa may pintuan ng apartment ko hanggang sa abutan ako ng kaibigan ko. Takang-taka naman po si Jella nun. Pinili ko na lang po na wag magsalita para na rin sa kaligtasan naming dalawa. Ganon din po ng nanay ko na pinagbantaang idadamay ni Aling Belinda. Oras daw po na may sabihin ako tungkol sa mga naririnig ko. Ang ingay naman. Natutulog pa yung tao eh. Ay, akala ko pa man din tahimik tong lugar na nalipatan mo. Hindi rin pala. Nagkakagulo yata sa labas, Bes. Oo nga eh. Bakit kaya? Ay, tara nga't mag-almusal na tayo ng chismis. Diyos ko po, pare, ano nangyari sa'yo? Bakit ginawa mo yan sa sarili mo? Bakit nagmasagasa ka sa truck? Kahapon lang magkachismisan pa tayo, Shit! Bes, tingnan mo. Nakakadiri. May babaeng nasagasaan ng truck. Sa bugong bungo, kumalat na yung utak sa kalsada. Yak! Sino kaya yan? Baka kilala mo yan, Bes, ha? Diyos ko po. Si Pilar yan, hindi ba? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Karma niya yan. Masyado kasing chismosa at pakielamera. Ay, nako. Makauwi na nga. Oh, sino yun? Kapitbahay mo rin? Oo. Si Aling Belinda yun, kapitbahay ko. Halika na. Pasok na ulit tayo sa bahay, Bes. Ang daming tao rito sa labas eh. Baka masikipan lang ang ambulansya pagdating nila. Oo nga, tara na. Nakakadiri rin tingnan yung bangkay. Ay, RIP na lang sa kanya. Kawawa naman. Ay, bakit ang usok naman dito sa loob? Tsaka, bakit parang ang baho? May sunog na buhok. Ha? Oo nga. Teka, i-check ko lang sa kusina. Saan ba galing yung usok na yun? Hindi naman bukas ang kalan ah.
Parang dito yata nanggagaling yung usok, bes, oh. O, ayan, oh. Sa may bintana. Teka, tingnan mo, bes. Bes, yung kapitbahay mo, oh. Sinusunog yung buhok niya. Angela, isarado ba yung bintana? Huwag mo siyang tingnan, hayaan mo siya. Bakit parang takot na takot ka? Wala. Medyo masungit kasi yan si Aling Belinda. Huwag mo na siyang pansinin, Bes. Ganyan talaga siya eh. Ay, ganun. Pero nakakatakot siya, no? Nakatingin kasi siya sa akin ng masama kanina nung sumilip ako sa bintana, eh. Buti pa yung dalawang bata sa tabi niya kumakaway-kaway pa sa akin. Bata? Anong bata? Hindi mo ba nakita? May dalawang bata sa tabi niya kanina. Kaya lang, kawawa kasi may mga peklet sila sa mukha na parang nasunog. Dati bang biktima ng sunog yung kapitbahay mo, Bes? Naku, mag-iingat ka, ha? Mukhang prone sa aksidente tong lugar na to. Ang daming ganap, eh. Oh, Bes, napaano ka na naman? Para ka na namang naistatwa dyan, eh. Kagabi ka pa, ha? Ano bang problema mo? Oh, ano na namang ingay yun? Wala yon. Huwag mo nang pansinin. Alam mo, ang mabuti pa, samahan mo na lang ako. Saan? Maghahanap na ako ng malilipatan. Medyo hindi ko na gusto ang vibes dito sa lugar na to eh. Tama ka, maraming aksidente. Nakakatakot. Nang mga panahong yon, wala man lang po akong masabihan tungkol sa mga nararanasan at totoong nararamdaman ko, Miss Anne. Sa totoo lang po, gustong gusto ko na talagang umalis noon. Kaya lang ay wala akong pera dahil hindi pa ako sumasahod sa part-time job ko. At kababayad ko lang ng tuition noon sa school. Yun yung time na finally nare-realize ko na sa wakas kung gaano ka-importante sa akin ang parents ko. Lalo na nang pagbantaan ako ni Aling Belinda na isasama niya ang nanay ko sa impyernong pinupuntahan nila ni Aling Pilar. Si Aling Pilar na alam kong kinulam niya kaya ito nagpasagasa noon sa dumadaang truck. Sigurado ka na ba riyan, Iha? Bakit parang biglaan naman yata ang pag-alis mo? Malapit mo na rin namang matapos ang isang buwan, di ba? Medyo magulo rin po kasi dito sa lugar, Mang Dolpo eh. Saka, inalok din po ako ng kaibigan ko na doon na lang ako tumira sa apartment niya para makamura kami sa renta. Susog mo nang itago sa akin yan, Iha. Sa totoo lang, alam ko na mga alis ka rin talaga agad dyan sa bahay ko. Dahil palagi rin talagang nangyayari yan sa mga dati ko naging tenant. Naiingayan kasi sila dyan sa kapitbahay kong si Belinda. Pungangera kasi yan kahit noon pa. Kaya nga iniwan niya ng asawa niya eh. Ayun, nagsawa yata at narindi sa maingay niyang bunganga. Kaya sumama sa ibang babae. Nako, Mang Dolpo. Hayaan niyo na po si Aling Belinda. Huwag na po kayo magsalita ng tungkol sa kanya. Bakit naman? Totoo naman ang sinasabi ko, Iha. Salbahe kasi ang babaeng yan. Kaya nachichismis naman kukulam eh. Kaya pati mga anak ayaw sa kanya. Tignan mo't nilayasan na nga siya ng mga yon, di ba? Mang Dolpo, tama na po. Aling Belinda, kayo po pala. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, tanda. Hindi mo ko kilala para pagsalitaan mo ako ng kung ano-ano. Wala kang alam sa buhay ko. Pero ako, marami akong alam tungkol sa'yo. Huwag mo akong subukan. Hindi mo naman sinabi. Nasa likod ko na pala ang bruha. O siya, sige na, Iha. Ako'y magpapahinga na, ha? Sige ho, Mang Dolpo.
Sobrang kaba ko po noon, Miss Anne. Ang sama-sama ng tingin ni Aling Belinda kay Mang Dolpo nang marinig niya ang mga sinabi nito tungkol sa kanya. Kinabahan ako para sa dati kong landlord. Pero mas kinabahan po ako nung pag-uwi ko. Nakita kong inaabangan ako ni Aling Belinda sa gate ng apartment ko. Aalis ka na rito? Opo, Aling Belinda. Huwag po kayo mag-alala. Wala po akong pinagsabihan tungkol sa mga naririnig ko. Hindi rin po ako nagsasabi ng kung ano-ano kay Mang Dolpo. Huwag kang mag-alala. Narinig ko lahat. Wala naman akong galit sa'yo, Iha. Sa totoo lang wala akong pakialam sa'yo. May gusto lang akong hinging pabor sa'yo, kaya kita inabangan. Pwede ba? Ano po yun? Tapusin mo ang isang buwan mo dito. Abangan mo hanggang sa mamatay ako. Kapag nangyari na yon, baka pwedeng ipagdasal mo ang kaluluwa ng mga anak ko. Ang mga anak kong namatay sa sunog dahil pinabayaan sila ng sarili nilang ama at ng kabit niya. Wala silang kinalaman sa lahat ng ito. Ang gusto ko lang ay maging masaya sila. Ipagdasal ho? Bakit hindi na lang po kayo ang gumawa nun, Aling Belinda? Pasensya na po kayo. Natatakot po kasi ako sa mga sinasabi niyo Ako? Magdadasal? Hindi ako pakikinggan ng Diyos mo, Iha. Matagal ko nang ibinenta ang kaluluwa ko sa mga demonyo para magawa kong gantihan ng asawa ko at lahat ng taong nanakit sa aming mag-iina. Hindi niya ako pakikinggan. Pero ikaw, oo. Kaya hinihiling ko sa'yo na ipagdasal mo ang mga anak ko. Oras na mamatay na ako. Opo, sige po, Aling Belinda. Nang gabing yun po, Miss Anne, narinig ko ulit ang mga nakakabinging daing at iyak ni Aling Belinda sa kabilang bahay. Yung mga kalabugan, pati na rin po yung mga pagbulong niya ng mga salitang hindi ko naman maintindihan. Kahit ano pong pilit kong huwag marinig yon, Miss Anne, parang tumatagos lahat yon sa pader na pumapagitan sa mga tirahan namin. Para po akong mababaliw noon pero idinaan ko na lang lahat sa pagdarasal at sa pagtawag sa pangalan ng mga magulang ko. Na noon ko lang po na-realize na kailangan ko pa rin pala sila sa tabi ko. Sa mga sandaling yun po, parang doon ko rin na-realize na maling-mali ang ginawa kong paglayas bilang pagre-rebelde. Dahil lang nahihigpitan na ako sa mga magulang ko. Hindi ko po akalaing ganitong klaseng lesson pala ang ituturo sa akin ng mundo para lang matuto ako. Sinunod ko po ang gusto ni Aling Belinda, Miss Anne. Dahil na rin po sa takot na baka idamay niya ako sa sinasabi niyang pagganti raw niya sa mga taong nanakit sa kanila. Tinapos ko po ang isang buwan at tiniis ko lahat ng takot ko para lang pagbigyan siya. Pero huling araw ko na po ay hindi pa rin naman nagkakatotoo ang sinasabi ni Aling Belinda. Ay naku, Bes. Finally, makakalipat ka na rin. Oo nga Sa totoo lang, last week pa talaga ako ready. Medyo na-delay lang. Oo nga. Bakit nga ba? Hala, ano na naman yun, Bes?
ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya! Si Mang Dolfo ay natake sa puso! Diyos ko po. Hala, Bes. Di ba landlord mo yun? Oo. Oh my gosh! Ang dami talagang ganap dito sa lugar na to, Bes. Feeling ko talaga may something dito eh. Buti na lang talaga aalis ka na. Tamang-tama, nandyan na rin yung sasakyan. Halika na nga, umalis na tayo rito. Umalis kami ni Jella sa apartment, Miss Anne. Pagkatapos po naming masigurong naisugod na si Mang Dolpo sa ospital. Mabuti na lang din po at nandoon sa bahay niya noon ang isa sa mga anak niya. Dahil ilang araw na din daw po talagang masama ang pakiramdam ng dati kong landlord. Hindi pa man po kami nakakalayo noon sa inalasan kong apartment at nasa biyahe pa lang kami papunta kina Jella nung makatanggap ako ng update galing sa anak ni Mang Dolpo. Wala na raw po ang matanda, Miss Anne. Dead on arrival na raw po siya nang dalhin sa ospital. Hindi ko po maiwasan noon na malungkot, pero wala na po akong balak na bumalik pa sa lugar na yon. Akala ko kasi talaga noon tapos na eh. Akala ko okay na lahat. Kasi yun naman ang usapan namin ni Aling Belinda. Pero hindi pa po pala. Hindi ka pa tumutupad sa usapan. Bakit hindi mo pa ginagawa ang gusto ko? Sinusubukan mo ba ako? Aling Belinda, ano ang ginagawa niya rito? Paano niya po ako nasundan? Dahil wala kang isang salita. Bakit hindi mo ipinagdarasal ang mga anak ko? Naghihirap sila dahil nakatali sila sa akin. Hindi mo ba sila tutulungan? Pero sabi niyo sa akin, saka ko lang sila ipagdadasal kapag patay na kayo, Aling Belinda. Bakit? Ano bang tingin mo sa akin ngayon? Ay, Diyos ko po! Bakit nakalutang ang paa niyo sa ere, Aling Belinda? Miss Anne, pagkatapos po ng gabing yon, kinabukasan, dumiretso po ako agad sa simbahan at nag-alay ng dasal para sa dalawang anak ni Aling Belinda. Kagaya po ng gusto niyang ipagawa sa akin. Isinantabi ko po muna lahat ng takot ko, pati na rin ang hiya ko sa parents ko. Tapos po ay sa kanila ako nang hingi ng tulong noon para magpadasal din sa bahay namin para sa magkapatid. Takang-taka pa nga po noon ang parents ko. Kaya napilitan akong ikwento na lang sa kanila ang lahat ng nangyari sa akin dun sa tinirahan kong apartment nung naglayas ako sa kanila. At grabe po ang ipinakita nilang pag-aalala sa akin pagkatapos noon, making me realize na kaya lang naman talaga sila mahigpit sa akin ay dahil ganoon sila ka-protective. Only child po kasi ako, Miss Anne, at miracle baby pa. Kaya takot na takot silang mawala ako. Siguro, hindi ko lang po agad na-appreciate yon, lalo na si Mama. Hanggang sa mangyari po sa akin ang experience na ito. Ito po ang nagpa-realize sa akin kung gaano kaimportante ang family. Although, minsan, hinihiling kong sana po ay sa ibang paraan ko na lang ito natutunan. Nalaman ko po galing na rin dun sa anak ni Mang Dolpo na pagkalipas po pala ng ilang araw, natagpuan na rin nilang patay si Aling Belinda sa bahay niya. Kasi nangangamoy na daw po ang bangkay nito na ilang araw na rin nabubulok at inuuod na habang nakabigti sa sarili niyang kwarto. Nagpakamatay daw po si Aling Belinda.
Isang kapitbahay lang po ang naglakas loob na tumawag ng barangay para ipacheck kung bakit umaalingasaw ang mabaho at bulok na amoy galing sa loob ng bahay ni Aling Belinda. At doon nga po nila na-discover na patay na nga siya. Nagkalat daw po ang maraming itim na kandila sa paanan ng bangkay ni Aling Belinda, Miss Anne. Pati na rin daw po yung mga bungo ng iba't ibang uri ng hayop na wala na raw pong makapagpaliwanag kung para saan. Ang sabi raw nila, tuluyan na raw pong nabaliw si Aling Belinda kaya kung ano-ano nang naisip nitong gawin hanggang sa magpakamatay na raw siya sa sobrang tindi ng depresyong dinadala niya. Pero ako, alam ko namang hindi yon ang totoong dahilan. Alam kong nagpakamatay si Aling Belinda dahil sa wakas po, nakaganti na siya sa mga taong sinasabi niyang nanakit sa kanila. Hindi ko lang alam kung paano niya ginawa yon sa asawa niya at sa kabit nito. Ayaw ko na rin pong imaginein sa totoo lang. Okay na po ako sa mga na-witness at nalaman ko na. Hindi ko na po gustong dagdagan pa yon. Ang mahalaga sa akin, nasunod ko na rin yung pinapagawa sa akin ni Aling Belinda. Mabuti na nga lang po at pagkatapos noon, tinigilan niya na rin ako. Siguro, gusto niya lang po talagang iligtas ang mga anak niya at ihiwalay sa mga kasalanan niya. Dahil totoo naman pong wala silang kasalanan at biktima lang din sila ng lahat ng pangyayari. Hindi ko na po sinabi kung saang eksaktong lugar ito nangyari. Para na rin po sa privacy ng mga taong involved, Miss Anne. Gusto ko lang po talagang i-share ang experience kong ito sa inyo. Kahit na hindi naman po ako magaling na storyteller. But anyway, sana magustuhan niyo pa rin po ito. At sana'y mag-enjoy po ang listeners ninyo sa pakikinig. If ever mapili niyo po itong ilabas sa inyong mga channel. Thank you very much po sa opportunity na makapag-share kami ng ganitong klaseng experience namin sa inyo. Na kung minsan po'y nahihiya kaming ikwento sa iba sa takot na baka mahusgahan pa kami at hindi mapaniwalaan. Sa totoo lang po ay malaking tulong ang channel nyo sa mga katulad kong hindi makamove on sa mga ganito ka-traumatic na karanasan. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Paandali mo na tong kotse! Nakikita mo ba yung nakikita ko? Sino tong kasama namin sa loob? Hindi natin sure kung si Daddy nga yan. Magandang gabi po sa inyo, Miss Anne. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po akong Arlo. 35 years old na ngayon. Isa po akong waray na taga-Tacloban na lumaki sa Maynila. Taong 2011 nang makilala ko si Debbie sa trabaho ko noon bilang mekaniko sa isang talyer sa Quezon City. Niligawan ko siya at sinagot niya naman ako pagkatapos ng 6 na buwan. Si Debbie ang naging inspirasyon ko para lalong umangat sa buhay. Mula sa pagiging mekaniko, nagtayo ako ng sarili kong talyer at hindi nagtagal, nagbunga agad ang paghihirap ko. Nakabili ako ng sarili kong sasakyan, Miss Anne. Aabot ba hanggang Bicol yung sasakyan mo? Oo naman. Huwag mo namang malitin tong Ford Focus CX-4 SE Sedan 4D ko, Debbie. Pinaghirapan ko mabili yan kahit 2005 model pa. Parang yung mga upuan lang ang inayos mo eh.
tingnan mo yung radyo. Arlo naman, bakit hindi mo papalitan ng pornography yung radyo mo? Para mas bumagay sa buong kotse. Grabe ka naman, baby. Nasasaktan na ako sa panlalait mo, ah. Nagbibiro lang naman ako. Ikaw naman, Arlo, masyado ka talagang pikon. Oh, bukas na yung breakfast natin with my mom and dad sa Bicol, ha? Alam ko yun, baby. Ako pa? Tansya ko, kaya naman ng kotse mo na bumiyahe tayo in 7 hours. Mga 10 p.m. ako kasunduin sa apartment ko mamayang gabi, ha? Okay, baby? Para hindi natin makasulubong sa highway yung mga nag-undas sa probinsya. Yes, baby. Excited na ako mamanhikan bukas. So, see you later at 10 p.m., ha? Ang plano ni Debbie, magbe-breakfast kami ng family niya sa Bicol. Excited talaga ako noon kasi plano ko na ring mamanhikan. 10 p.m. nang sunduin ko si Debbie sa apartment niya sa Manila. Mga 2 a.m. nasa bandang Quezon Province na kami nang magsimulang magkahamog sa daan. Lumakas bigla ang hangin at nagsimulang umambon ng makakapal na ulan. Ang sabi sa weather forecast, may sobrang lakas na bagyo raw na paparating. Arlo? What's happening? Parang bumabagal ang kotse natin. Oo nga eh. Hindi naman matarik yung daanan. Ba't ganito? Sa gitna ng dilim ng highway na dinadaanan namin, napatili si Debbie nang biglang nag-on ang lumang radyo ng kotse ko. Isang nakakakilabot na instrumental music na parang pangpunebre ang tumugtog sa radyo. Arlo, patayin mo yung radyo. Patayin mo! Naka-off na. Ayan oh, in-off ko na. Patay na? Eh, saan nagagaling yung punobre na tugtog? Nanlamig ang buo kong pagkatao, Miss Anne. Nang magdaan sa harapan ko ang isang parada. Parada ng mga taong putika ng damit na may mga buhat-buhat na puting kabaong. Debbie, nakikita mo ba yung nakikita ko? Saan? Ayan, sa harapan natin. May isang itim na sasakyan ang mabilis na nag-overtake sa kotse ko, Miss Anne. Sinigawan pa ako nito nang tapatan ako sa pwesto ko. Hoy, sa motel kayo Huwag dito sa highway. Ang lilibog nyo. Ano daw? Hoy! Bastos ka! Kitang-kita ko kung paano inovertaken ng itim na kotse ang parada ng mga patay. Walang kaabog-abog niya itong ginawa. Inilabas pa niya ang middle finger niya at ikinaway sa labas ng bintana. Wala akong nagawa kundi ang magpigil ng pagkapikon ko. Hindi ko na rin nagawang sumabog nang biglang mawala sa harapan ko ang parada ng mga patay. Baby, saan nagpunta yung parada sa harapan natin? Parada? Anong parada? Parada ng mga kabaong. Arlo naman eh! Stop! Tinatakot na ba ako? Ano to? Prank?
Hindi baby, hindi kita tinatakot. May parada ako nakita kanina lang. May taong puti ka na may bitbit na mga puting kabaong. Hindi mo man nakita? I hate you! Paandarin mo na tong kotse! Gusto ko nang mauwi sa amin! And don't you dare talk to me habang nasa biyahe tayo. Kung ayaw mong tumalon ako sa bintana. You freak! Tinatakot mo ako! Mukhang napasama pa ako sa ginawa kong pagtatapat kay Debbie noong madaling araw na yon. Takot na takot siya sa sinabi ko. Pero mas natakot kaming dalawa nang makarating kami sa bandang paliko na parte ng highway. Arlo! Stop the car! Stop the car! Hindi ba yan yung sasakyan na ng overtake sa atin kanina lang? Oo, Debbie. Siya nga yung kupal na driver na nambastos sa atin kanina lang. Siya ba yun? Sigurado ka? Oo, siya yun. At siya rin yung maangas sa driver na nang overtake sa parada ng mga patay. Nabangga sa malaking puno sa bandang paliko ang itim na sasakyan. Patay ang driver. Sabog ang bungo. Nagpasya ako na bilisan na ang pagmamaneho papuntang Bicol para mahimasmasan si Debbie sa trauma na na-experience namin sa highway. Mga alas 7 ng umaga, nakarating din kami sa wakas sa bahay nila Debbie. Mauuna na akong pumasok. Sumunod ka na lang ha. Okay. Hello? Oh, Kuya Arnold, napatawag ka. Bagyo? Anong bagyo? Wala namang bagyo dito sa Bicol pero malakas yung hangin. Tsaka madilim na yung langit eh. Hello? Hello, Kuya Arnold? Nang salakayin ng Typhoon Yolanda ang buong Tacloban. Buong angkan ko, sinalanta ng napakalakas na bagyo. Hindi ko sila makontakt. Hindi ko sila matawagan. November 17 na nang magawan ko ng paraan na makabalik sa amin sa probinsya. At pagdating ko sa dati naming bahay, hindi na ako nakapagsalita pa, Miss Anne. Nanlumo ako at napaluhod sa putik habang tinitingnan ang animo parada ng mga taong putikan na nasalanta ng bagyo na bit-bit ang mga matitigas na bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Wala na halos luhang tumutulo sa kanilang mga mata. Habang pila-pila silang naghahanap ng lugar na paglalapagan ng kanilang bangkay. Panginoon ko, anong kahulugan ng lahat ng ito? Bakit kailangan nilang sapitin ng ganyang kalagim na pagkamatay? Tulungan po ninyo ang bayan na ito, Panginoon. Nananalangin po ako sa inyo. At doon ako naliwanagan bigla, Miss Anne. Yung parada ng kabaong na nakita ko sa highway papuntang Bicol, ang siguradong kahilingan ng mga taga-Tacloban na namatay na walang kabaong na mapaglalagyan dahil sa labis na pananalanta ng bagyong Yolanda. Isang malinaw na pangitain ang parada sa highway. Isang premonisyon na isang araw mangyayari ang ganoon sa sarili kong kapamilya at mga dating kapitbahay sa Tacloban. Lumipas ang ilang linggo, muli kaming nagkita ni Debbie sa Maynila. Arlo, baby,
Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Sa attitude ko nang lumuwas tayo sa Bicol. Sorry talaga, baby. Natakot lang ako sa kwento mo. Hindi ko naman alam na... Okay na baby, nangyari na yung lahat. Premonition lang yung nangyari sa mga kamag-anak ko sa Tacloban. Mabuti pa, tulungan mo na lang akong ipagdasal sila. Sure. Actually, tinatanong na nila mami at daddy kung kailan ang kasal natin. Siguro after ko mapaayos ang bahay namin sa Tacloban. At pagkatapos kong mahanapan ng marangal na libingan ng mga kamag-anak ko doon. Pangako ko sa'yo, magpapakasal na tayo. Taong 2015, ikinasal kami ni Debbie sa simbahan. Taong 2016, isang malusog na baby boy ang binigay sa amin ni Lord. Si Austin. Si Austin ang siyang nagdala sa amin sa ibang parada, sa ibang bansa. Baby Austin! Look! Ready na ang parade! Tingnan mo anak ko. Cute ni Mickey Mouse at ni Donald Duck. Iba talaga ang parade dito sa Disneyland! Yahoo! Austin! Ayan na si Cinderella, anak ko! Look! Si Snow White yan, Debbie. Oo nga! Binago na pala! Patawa talaga tong misis ko.